Paano nga ba tayo magkakaroon ng joy na galing sa Panginoong Hesus? Una, remain in Christ. Pangalawa, submit to God's pruning. At pangatlo, obey His commands. So pag-usapan natin yung una, remain in Christ. Manatili tayo sa Panginoong Hesus. Ano ba ibig sabihin nung manatili sa Panginoong Hesus? To remain in Christ means to stay connected, dependent, surrendered, and continually drawing life from Jesus like a branch connected to the vine. Ang ibig sabihin ng pananatili ng connection natin sa Panginoong Hesus ay hindi once a week connection. Hindi tuwing Sunday lang. Hindi din siya pag may problema lang. Kundi ito ay daily, moment by moment dependence. Alam nyo, kagabi, pagkatapos namin magsarado ng aming store, sabi ko, kailangan namin mag-depend sa Diyos sa ginagawa namin kahit sa trabaho. Araw-araw, kailangan namin ipakita na siya ang aming Diyos na nagpo-provide. Na wala kaming magagawang success, hindi kami magtatagumpay, o kung ano man yung nagagawa naming mga achievements, hindi kami magkakaroon nun kung hindi dahil yon sa Diyos. Kaya sabi ko sa kanila, patuloy tayo na mag-depend sa Diyos. Natutuwa ako kasi sabi nung isa sa aming kasama doon sa aming tindahan, sabi niya, naku, araw-araw kami ay nananalangin para sa Diyos, para dito sa ating trabaho. Kanina nabasa natin na ang joy ay hindi binibigay ng Panginoong Hesus. Ngayon naman ay aatras tayo sa same chapter. John 15 pa rin, yung binasa kanina natin, simulan natin sa verse 4. Ang sabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaibigan, kung may isang linya sa verse na dapat mong yakapin ngayong araw na ito, ay ito yon. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Maraming tao, inisip nila, kaya ko to. Nakapag-aral ako, ang taas ng aking pinag-aralan, ang dami kong alam na skill. Kaibigan, tandaan mo itong talata na ito, ang sinabi dyan, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yes, may magagawa ka, maaaring makapagtrabaho ka, maaaring kumita ka ng pera, pero wala kang magagawa na merong eternal value para sa iyo at para sa kingdom ng Diyos at para sa hinaharap mo kapag nagkita na kayo ng Diyos. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na manatili, ang ginamit niyang Greek word ay meno, na ibig sabihin ay manatili, tumira, magstay, magpatuloy, at hindi bumitaw. Grabe, yun yung ibig sabihin ng meno, yun yung ibig sabihin ng manatili. Hindi ito command na magpakatatag ka, kaya mo yan. Hindi rin ito command na mag-produce ka ng joy. Hindi yun ang sabi. Ang sabi, manatili ka kasi wala kang magagawa kung hiwalay ka sa akin. Ang ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng joy kung hindi ka mananatili sa Panginoon. Maraming tao, inisip nila, hindi, naku, hahanapin ko yung aking sarili. O gagawin ko to, gagawin ko yan. And then magkakaroon ako ng joy. No, parang sinasabi ng Panginoon na manatili ka lang sa akin, ikaw ay magbubunga sa iba't ibang area ng buhay mo na magbibigay sa iyo ng totoong joy. Kaibigan, may mga mukhang tagumpay na hindi naman talaga tagumpay kasi hindi to galing sa connection o pananatili sa Panginoong Hesus. Pero ang tagumpay na bunga ng connection mo o pananatili sa Panginoong Hesus ay nagbibigay ng totoong tagumpay at joy. Halimbawa, ang iyong pagbabagong loob, yung pagbabago ng character mo. May mga taong umasenso ang buhay. Naku, yumaman ng husto, pero nanatiling mainitin ng ulo, mapagmataas, walang kapayapaan. Pero ang totoong nananatili sa Panginoon, kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon niya, nagbabago naman ang puso niya. Ito yung totoong success. At dahil nananatili siya sa Panginoon, ay nagiging mas mapagpakumbaba, mas mapagpatawad, mas marunong maghintay. Yan ang fruit na may joy. Kasi alam mo, ang Diyos mismo ang kumikilos sa loob mo. Na-realize ko na isa sa nagbibigay sa akin ng joy ay yung mapansin ko na malaki na pala ang ginawang pagbabago ng Diyos sa akin.
Hindi ako perfect, pero yung ako mismo ay makaramdam ng pagkamuhi sa kasalanan na dati gustong gusto ko, naku, isang himala na. At nagagalak ako kasi alam ko na binago ako ng Diyos upang hindi ako mapahamak. Kasi yung gustong gusto kong kasalanan, alam ko mapapahamak ako doon. Kaibigan, ang totoong tagumpay ay may buhay na may kabuluhan. Yung hindi ka lang busy sa buhay na marami kang ginagawa, matutulog, gigising, papasok sa trabaho, and then gagawa ng maraming bagay, uwi sa pamilya, and then matutulog na ulit. Hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Maraming tao successful pero empty pa rin. Maraming achievements pero walang direksyon. Pero ang fruit ng pananatili sa Panginoong Hesus ay buhay na meaningful, may purpose. Yung alam mo kung bakit ka gumigising araw-araw, inspired ka bumangon kasi alam mo ang buhay mo mahalaga sa Diyos. At meron kang purpose na gagampanan na binigay ng Diyos. Tandaan mo ito. Ang pagbubunga na nagbibigay ng totoong joy ay hindi yung marami kang nagawa, kundi yung maranasan mo na may ginagawa ang Diyos sa iyo. Yun yung magbibigay ng joy sa iyo. Sa kultura ng Israel, alam ng lahat ang ibig sabihin ng pananatili. Pag naputol ang sanga, obvious ang mangyayari. Mangingitim, matutuyo, mamamatay ito. Tama ba? Pero kapag nakakabit yung sanga sa puno, kahit mahangin, kahit mainit pa, kahit may peste pa, yung sanga nananatiling buhay, masigla at namumunga. Bakit? Kasi yung nutrients na galing sa puno ay dumadaloy papunta sa mga sanga. Ang ibig sabihin, hindi ikaw ang source. Ang Panginoong Hesus ang source ng joy, ng tagumpay, at lahat ng magagawa mo na may eternal value. Siya ang puno at ikaw at ako ay sanga lamang. Kaya kung hihiwalay tayo sa Kanya, mamamatay tayo, matutuyo. Wala tayong magagawa. Tayo ay receiver lang. Tagatanggap lang tayo. Pero ang source ay ang Panginoong Hesus. Imagine mo ito. Christian ka, mahal mo si Lord, nagsiserve ka, nag-worship ka, pero bakit parang lobat pa rin? Simple lang, hindi dahil mali ang phone, hindi dahil sira ang system, pero ito ay dahil hindi naka-charge sa source. At dahil nauubos ang joy mo kasi hindi ka nananatili sa Panginoon. Ang tendency naman ay hanapin mo tuloy ang joy mo sa maling lugar o bagay. Hinahanap mo ang joy saan? Tagumpay at achievements. Tama ba? Iniisip mo, kapag na-promote na ako, magiging masaya na ako. Kapag na-hit ko na yung target, magiging okay na ako. Pero ang consequence, panandali ang saya lang. Pagkatapos ng celebration, ano mangyari? Balik ulit sa pagod, pressure, at insecurity. Mas lalo ka nauubos kasi ang joy mo nakasandal sa performance mo, hindi sa presensya ng Diyos. Pangalawa, maring hinahanap mo ang joy sa approval at papuri ng tao. Kapag may nag-like, may pumuri, may nag-affirm, masaya ka. Pero kapag wala, naku, parang bumabagsak na yung value ng sarili mo. Ang consequence, emotionally unstable ka. Konting may masabi lang yung kaibigan mo o yung mahal mo sa buhay, naku, galit na galit ka na. Konting criticism, nagwawala ka na. Kasi ang joy mo nakadepende sa opinion ng tao. Hindi sa pagmamahal ng Diyos. Makarinig ka lang ng konting negative patungkol sa iyo, galit na galit ka na. Kasi ang happiness mo nakadepende sa kanila. Kaibigan, hindi yan ang joy na gusto ng Diyos na magkaroon ka. Pangatlo, maring hinahanap mo ang joy sa bisyo o temporary pleasures. Hinahanap ang joy sa alak, porn, panonood ng walang tigil, social media o kaya sobra-sobrang trabaho. Ang consequence, mas lalo kang empty pagkatapos. Mas lalo ka lang naging dependent sa bisyo at hindi naman nawala ang problema mo. Gumastos ka lang. Alam mo yung sabi mo, magiging masaya ako, gagawin ko to. And then, pagkatapos mo gawin yon, masaya ka. Pero pagkatapos mo, uwi ka na sa bahay mo, then malungkot ka na naman. Then sabi mo, naku, kailangan ko ng pera kasi bukas gagawin ko ulit ito. Kaibigan, hindi natatapos yan. Pero ang joy na gustong ibigay sa iyo ng Diyos ay eternal. Pangapat, maring hinahanap mo ang joy sa isang relasyon. Kapag may nagmamahal na sa akin, magiging buo na ako. Pero ang consequence, nagiging emotional burden ka sa tao. Bakit? Kasi hinahanap mo sa kanila ang bagay na hindi naman nila kayang ibigay sa iyo. Misa pinopersa natin yung isang tao. Kailangan dapat ganito ka. Kailangan ganyan ka. Kung mahal mo ako, dapat ganito ka. Kaibigan, ang klase ng pagmamahal na makakapag-satisfy sa'yo ay ang pagmamahal ng Diyos at hindi manggagaling sa imperpektong tao na gaya mo at gaya ko. Panglima, hinahanap mo ang joy mo saan? Control at pagiging busy
Akala mo kapag kontrolado mo ang lahat at puno ang schedule mo, okay ka na. Pero ang consequence, burnout, anxiety, wala kang pahinga. Kasi ang joy mo galing sa control, hindi sa pagtitiwala sa Panginoon. Naku, kailangan para ako ay magkaroon ng peace of mind, makita ko muna ito, kailangan ayos muna lahat, dapat walang magkakamali, dapat ganito. Kaibigan, magtiwala ka lang sa Panginoon. Dahil tayong lahat ay hindi perfect. Merong magkakamali at magkakamali. Kaibigan, lahat ng yan ay parang plug na hindi kasya sa saksakan. Kahit anong pilit mo, hindi ka talaga matcha-charge. At dito pumapasok ang katotohanan ng sinabi ng Panginoong Yesus, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi sinabi ng Panginoon na mahihirapan kayo. Hindi niya sinabi na konti lang ang magagawa nyo. Hindi ganon. Ang sabi niya ay wala. Kaya kung lobat ka ngayon, hindi ibig sabihin masamang Krisyano ka na. Ibig sabihin lang, hindi ka kasi nakakonect sa source. At ang magandang balita, kaibigan, hindi mo kailangan maghanap sa iba't ibang lugar ng bagong joy. Kailangan mo lang bumalik at manatili sa Panginoong Yesus. Alam niyo, si John Bradford ay isang English reformer noong taong 1500s. Ikinulong at hinatulan ng kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Wala siyang paraan para makatakas. Walang appeal, walang second chance. Alam niyang mamamatay siya kinabukasan. At dito pumapasok yung tension. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, anong mararamdaman mo? Siyempre, takot, galit, panghihinayang. O minsan, sasabihin mo siguro, naku, nagsiserve naman ako sa Lord, bakit ako nandito? Bakit ako pa? Natural lang yun. Pero narito yung nakakagulat na sinabi niya, habang gabi na nandun siya sa kulungan, habang alam niya na yun na yung huling gabi niya sa mundo. Alam mo, sabi ni John Bradford sa kanyang kapwa bilanggo, sabi niya, be of good comfort. Tonight, we will have a merry feast with the Lord. Grabe, magkakaroon daw sila ng masayang handaan o merry feast. Grabe, magse-celebrate pa siya. Kumbaga, mamamatay na siya kinabukasan, pero sabi niya, magse-celebrate ako. Kasama ko ang Diyos. Imagine mo ito, sarap ng kamatayan, sarap ng apoy, sarap ng pagkawala ng lahat, magkakaroon daw siya ng masayang handaan. Kasama ang Diyos. Kaibigan, hindi ito normal. Hindi rin ito denial sa mangyayari sa kanya. Hindi rin ito fake positivity. Hindi ito dahil malakas lang ang loob niya. No, hindi. Ano yun? Ito ay talagang joy. Pero hindi ito joy na galing sa sitwasyon. Ito ay joy na galing sa pananatili sa Panginoong Yesus. Ang joy ni Bradford ay galing kay Lord. Bakit? Kasi hindi ito kayang patayin ng kahit pa ng kamatayan. Pero ang tanong, paano yun nangyari kay John Bradford? Hindi dahil matapang siya, hindi dahil sanay siya sa sakit, hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil matagal na siyang nananatili sa Panginoong Yesus bago pa dumating ang kamatayan. Yun ang sikreto ng joy. Ang ugat ng joy ay hindi nakakabit sa buhay natin sa lupa, kundi sa buhay na nakay Kristo. Kaibigan, kung mawala ang trabaho mo, may joy ka pa ba? Kung masira ang relasyon mo, may joy ka pa ba? Kung hindi magbago ang sitwasyon mo, may joy ka pa ba? Kung ang sagot ay wala, hindi ibig sabihin na masama ka na Kristiyano. Ang ibig lang sabihin, ang joy mo ay nakakabit sa maling puno, sa pera, relasyon, nandun na security mo. Pero si John Bradford, naging joyful siya kahit mawawala na siya sa mundo dahil nakakonect siya sa Panginoong Yesus. Kaya nga ang tanong, paano ba mananatili sa Panginoong Yesus? Paano natin ito ma-apply sa pang-araw-araw nating buhay? Stay in His Word. Hindi para dumami ang alam mo sa Bible, kundi para marinig mo siya araw-araw. Pangalawa, stay in prayer. Ang panalangin parang paghinga ng kaluluwa. Hindi mo to iniisip pero ginagawa mo ito dapat automatically. Gaya ng paghinga ng hangin. Hindi ka hihinga dahil inisip mo, naku, hihinga nga ako. Hindi. Automatic ito. Humihinga tayo. Nag-i-inhale tayo at nag-e-exhale tayo. Ganun ang prayer. Automatic ito. Kahit nasaan ka, kahit nasa bahay ka, paglabas mo ng bahay mo, humihinga ka at nag-e-exhale ka. Lord, thank you. Ang ganda ng kapaligiran. Salamat sa creation mo. Lord, thank you. May sasakyan ako. May magagamit ako sa pagpasok ko.
sa aking trabaho. Lord, thank you na binigay na sa akin yung aking 13-month pay. Lord, thank you. Ganun yung humihinga. Ganun yung nakikipag-usap sa Diyos. Ganun yung may running communication sa Diyos moment by moment. Ginagawa mo ito para ka mabuhay. Ito yung buhay mo. Kapag huminto ka sa paghinga, nasasakal ang katawan mo. Ganun din ang nangyayari sa kaluluwa. Kapag tumitigil tayo sa panalangin, napapalayo tayo sa Diyos. Nawawala yung connection natin sa Kanya. Hanggang sa unti-unti, yung mga ginagawa natin, nagiging mechanical, nagiging walang value para sa eternal. At doon tayo nabibigo. Doon nawawala yung joy natin. Kaya kapag hindi ka nananalangin, hindi agad mamamatay ang pananampalataya mo. Pero, unti-unti itong nauubusan ng lakas. Nauubusan ng peace. Nauubusan ng joy. Ang bigat ng problema ay mas ramdam mo. Ang takot, mas malakas. Ang puso mo, mas madaling mapagod. Pero kapag nananatili ka sa panalangin, tulad ng sinabi sa Filipos chapter 4, 6-7, inililipat mo ang burden o kabigatan mo sa balikat mo papunta sa Diyos. At ang kapalit nito ay peace na galing sa Diyos na magbabantay sa puso at isip mo. Pangatlo, stay in repentance. Kapag nagkakasala tayo, hindi nawawala ang relasyon natin sa Diyos. Pero napuputol ang fellowship o connection natin sa Kanya. At ito magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Parang charger na natanggal sa saksakan. Nandun pa ang cellphone pero wala nang dumadaloy na power. Ang kasalanan ang nagdi-disconnect sa atin sa Diyos. Nagiging manhid yung puso, bumibigat yung konsensya natin at nawawala ang joy. Kaya minsan kahit nagsiserve tayo at nag-worship, parang walang buhay kasi may kasalanan na nagiging hadlang sa connection natin sa Diyos. Pero praise God, kasi ayon sa 1 John 1:9, ay kapag tayo ay nagsisi at umamin, hindi tayo tinataboy ng Diyos. Sa halip, muli niya tayong nililinis at binabalik ang connection. Ang pagsisisi ay hindi lang paghingi ng tawad. Ito ay pagbabalik loob, pagbitaw sa kasalanan at paglapit muli sa Diyos. At sa tuwing tayo ay nagsisisi, muling dumadaloy yung biyaya. Muling dumadaloy yung peace. Muling dumadaloy yung joy. Kaya kaibigan, simulan mo bumalik sa Diyos at manatili ka sa Kanya.